Hello mga kapatid, good morning sa inyo lahat. Welcome ulit sa panibago na naman nating vlog sa araw na to. Muli pong nagbabalik, Jones K po. Usapan natin ngayon mga kapatid at ang isi-share ko sa inyo ay tungkol po dito sa bagong update po ng IATF ngayon. Bago po silang nilabas, this one from mag-start po ito ng January 16. No? So may mga pagbabago po dito na kailangan po nating malaman at baka hindi pa po kayo na-update, so update ko lang kayo. Una po dito, ang pag-usapan natin ay ang mga bagong bansa po na pumasok sa green list country, red list country. Okay? So nga nandito sa Kuwait mga kapatid, Saudi Arabia. So natanggal po tayo sa green list country ngayon ng listahan, sa listahan po ng IATF. So masambal tayo ito mga kapatid, no? Para sa atin na mga papauwi po dyan sa Pilipinas na manggagaling dito sa Kuwait at bansang Saudi Arabia. So may mga pagbabago rin po sa PCR test, no? Na kailangan natin gawin. So dati po is 72 hours, no? So ngayon is 48 hours. Mga listahan mga kapatid, no, para mas lalo nating mas maintindihan. Meron ako sa bandang huli mga kapatid, kung hindi nyo ganong maintindihan yung aking sasabihin, meron akong video na ilalagay dyan mula po kay Secretary Nograles. So yun po yung ilalagay natin dyan sa dulo ng ating video. Panoorin nyo na rin kung gusto nyo. So sa ngayon mga kapatid, ipa-flash ko sa inyo pa rin sa screen natin yung mga listahan po ng red list country, green list country, at yung mga bagong protocols. Pero bago yan mga kapatid, kung hindi ka pa nag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at syempre i-hit mo yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos na ina-upload. Okay, mga kapatid, so unahin natin ang red list country. Effective po ito from January 16 to January 31, 2022. Okay, so ayan sa mga nakikita nyo dyan. Sa inyong screen, nandyan po yung mga red list country. Ito naman po yung mga green list country mga kapatid. Ganun pa rin, effective from 16 January 2022 until 31 January 2022. Usapan naman natin ngayon ang mga green list countries protocols. Fully vaccinated international arriving passengers. Negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. Upon arrival, they shall no longer be required to observe mandatory facility-based quarantine. So, hindi na po kayo kailangan mag-quarantine, mga kapatid. Ang gagawin nyo na lang po ay shall monitor for any sign of or symptoms for 7 days with the first day being the first of arrival. So, yun na lang po, mga kapatid. Una, kailangan nyo ng negative PCR test within 48 hours. Kung dati po ay 72 hours. Tapos, pagkadating nyo ng Pilipinas, di na po kayo kailangan quarantine. Mag-self-monitor na lang po kayo for 7 days. Pa naman natin ngayon mga kapatid ang protocols para sa green list country, unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated. Okay? Una po, negative RT-PCR test taken 48 hours prior to departure from the country of origin. Okay? So, ganun pa rin, 48 hours pa rin mga kapatid ha. Required to undergo facility-based quarantine until the release of their negative RT-PCR test on the day. 5 araw mga kapatid, antayin nyo ang release ng inyong negative PCR test. Kung mag-negative po kayo mga kapatid, self-monitor po for any symptoms for 14 days with the first day being the date of arrival. Okay, so pag naging negative po mga kapatid ang result ng inyong PCR test, so mag-monitor kayo ng 14 days. Ha? Okay, simula po ng inyong arrival. Okay? Next po, para naman po, mga kapatid, doon sa mga hindi po nabanggit doon sa ating green list country, kayo po ay nasa yellow list country. Okay, so kasama po dito mga kapatid, yung bansang Kuwait. Nandito kayo mga kapatid. Okay, kasi hindi naman tayo nabanggit sa red list country. Except po from Saudi Arabia. Para po sa mga fully vaccinated mga kapatid, negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. Upon arrival, they shall undergo facility-based quarantine with RT-PCR test taken on the 5th day with the date of arrival being the first day. Okay, so kailangan nyo mag-quarantine facility mga kapatid, no? Then, once the negative result, they may be released completion of home quarantine up to the 7th day from the date of arrival. So maganda pa rin mga kapatid kahit pa paano mag-quarantine kayo. At magantay kayo ng result po ng inyong PCR test. Kung mag-negative po ito, pwede na po kayong i-release. Okay, at mag-home quarantine na lang po kayo. Hanggang 7 day po from the date of arrival. Okay, so yung pa rin yung kagandahan po sa mga yellow list
country. Next naman mga kapatid, doon sa mga hindi naman vaccinated, partially vaccinated, okay, para po sa mga yellow list country, negative PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. Okay, ganun pa rin, walang pagbabago, 48 hours. Upon arrival, they shall undergo facility-based quarantine with RT-PCR test done on 7 day. Okay, doon sa mga, ulitin natin, doon sa mga vaccinated, 5 days. Sa mga unvaccinated naman po, 7 days po. Okay? Once the negative result released for completion of home quarantine up to 14 days from the date of arrival. Okay? 14 days po ang inyong quarantine mga kapatid sa inyong mga bahay pag nag-negative po kayo. Okay. Protocols naman po para sa mga red list countries. Okay? Sa mga manggagaling po ng Canada, sa nabanggit natin kanina, Saudi Arabia. The inbound international travel of all person coming from or who have been to the red list countries, jurisdictions, territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall be allowed. Okay, so allowed kayo mga kapatid, huwag malungkot. Pero ito yung protocols nyo mga kapatid, okay? From the red list country. Kung fully vaccinated kayo mga kapatid, negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin. 48 hours pa rin mga kapatid. Upon arrival, they shall undergo facility-based quarantine with RT-PCR test taken on the 7th day with the date of arrival being the first day. Ulitin natin, RT-PCR test taken on the 7th day. 7th day kayo kapatid, kukuha na ng inyong PCR test. Okay, once a negative result, they may be released from quarantine. Provide the completion of home quarantine up to 14 days mga kapatid. Simula po ng inyong dating dyan sa Pilipinas. Mga hindi naman po vaccinated mga kapatid, partially vaccinated, ganun pa rin 48 hours prior from the country of origin ang inyong PCR test. Upon arrival, they shall undergo facility-based quarantine with RT-PCR test done on 7 day. Date of arrival being the first day. They may be discharged only upon the completion of 10-day facility-based quarantine regardless of negative PCR test result and shall be observed home quarantine until 14 day with the date of arrival being the first day. Okay, so yan po yung sa mga red list country mga kapatid na hindi po vaccinated, partially vaccinated. Next, mga kapatid, negative pre-departure RT-PCR test taken 72 hours prior to departure shall be honored until 001 hour of 19 January 20. Okay mga kapatid, ngayon naman po ilalagay natin ang video mula po sa PTV4 galing po kay Secretary Nograles. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Inuulit ko po, 48 hours na po prior to departure from country of origin ang negative RT-PCR test. Pagdating po ng Pilipinas, hindi na sila kailangan mag-mandatory facility-based quarantine. Again, ito po yung para sa mga mula sa green list countries, jurisdictions, and territories. Pero kailangan nila mag-self-monitor ng sintomas sa loob ng 7 araw with the first day being the date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa green list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Dagdag pa rito, kailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negatibong RT-PCR test result taken on the 5th day. Pagkatapos po nito, kailangan nilang mag-self-monitor ng 14 na araw with the first day being date of arrival. Po ang protocols for the yellow list countries, jurisdictions, and territories para sa mga fully vaccinated. Kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day
with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo ang resulta, maaari na silang ma-release for completion of home quarantine up to the 7th day from date of arrival. Para naman po sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa yellow list, kailangan nila magpakita ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nila mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo po, maaari na sila ma-release for completion of home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Ito naman po ang protocols for red list. Pinapayagan na po ang inbound international travel ng lahat ng sa red list within the last 14 days prior to arrival to any port in the Philippines. I repeat, the inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. At para sa kanilang quarantine protocols as a red list, ito para sa mga fully vaccinated coming from the red list countries, jurisdictions, and territories. Kailangan nilang mapakita ng negative RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nila mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo, maaari silang ma-release from facility quarantine provided na kompletuhin po nila ang home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa red list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-undergo sa facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Maaari silang ma-discharge matapos makumpleto ang 10-day facility-based quarantine. Regardless of a negative RT-PCR test result, kailangan lang kumpletuhin ang 10-day facility-based quarantine. Pagkatapos po, they shall observe home quarantine until the 14th day, with date of arrival being the first day. Samantala, itong negative pre-departure RT-PCR test taken 72 hours prior to departure, which was our previous protocol, shall be honored until January 19, 2022, 12:01 a.m. lamang.